Mga kapuso, arestado ang mga babaeng sangkot sa rentangay modus sa San Fernando, Pampanga. Sangkot sila sa pagbebenta ng mga sasakyang nirentahan para ipang out of town. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Isa-isang tumayo sa kapihan at nagmamadaling sumibat ang mga babaeng ito nang tila makatunog na sinusurveillance na sila ng mga pulis. Nahalata agad ito ng mga otoridad, kaya binuntutan sila sa labasan. Psst. Wait lang. Nang makakuha na ng tiempo, nagpakilala na ang mga otoridad. Hoy, sama ka dito. Dito ka, sumama ka. Balik tayo dun sa kape. Magkape tayo na. Pwede? Sige, punta muna tayo sa kape. May sasabihin na kami sa inyo. May tatanong lang kami. Meron kayo naabandon sa sakyan doon. Sa HPG kami. Balik tayo doon. Sige na. Hinuli ng PNP Highway Patrol Group sa gasolinahang ito sa San Fernando, Pampanga ang mga suspect. Makaraang maaktuhang ibinebenta ang utility vehicle na matagal na palang hinahanap ng may-ari. Makaraang i-rent tangay umano ng mga suspect. Mula sa gasolinahan, may karapatan kang pumili ng sarili mong abogado. inginuso ng mga nahuli ang isa pa nilang kasabwat. Ayon sa HPG, inupakan daw ng mga suspect ang sasakyan na sinabing gagamitin sa out of town. Nagtataka po yung ating pong kababayan na bakit namatay yung kanyang GPS tracking device na nakabit po sa kanyang sasakyan. Na napag-alaman din po ng ating pong opisina na ito pong mga suspect ay ibinebenta na dito po sa isa pong witness po natin. At nang ibenta na ang sasakyan online, ang daming tawag na natanggap ang mga pulis dahil ang dokumentong ipinapakita ng seller suspects. Na yung mga pinipresenta pong mga dokumento ay hindi parang tutugma sa mismong mga detalye nito pong mga ipinipresenta po nitong pong dalawang suspect. Patuloy namin sinusubok na makuha ang panig ng mga suspect. Paalala ng mga pulis, bukod sa paglalagay ng mga GPS sa mga sasakyang pinapaupahan, kilatisin maigi ang mga umuupa ng sasakyan. Emil Sumangil, Hello po. Nakatutok, 24 oras. Nagsasagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. We will be very much ready to appear before the impeachment court on the start of the trial, hopefully on July 6, no? Todo na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsasagawa na sila ng mock trial bilang pagsasanay para sa tunay na paglilitis. It is important that we are doing also the mock trial to give us a feel of how it is to do the direct examination and the cross-examination. Actually, kami-kami lang yan. The 11 prosecutors with some private lawyers. So it's just us asking each other about possible questions which can be raised. 4 ang articles of impeachment. Ang mali umanong paggamit ng confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, bribery, at hindi maipaliwanag na yaman. Una raw ihaharap sa paglilitis ang akusasyong pinakamadaling patunayan. Basta, ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. I think we will just do it on a per article basis, no? So we will start with threats and then unexplained wealth, confidential funds misuse, and then bribery. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga senator judges to convict the Vice President. Meron namang ilang kongresistang bumoto ng no sa impeachment na natanggal sa pagiging chair o vice chair ng komite. Sinisika pa naming kunan sila ng pahayag pero pinabulaanan ng mayorya na konektado ito sa impeachment. Hindi naman, because the one who decides for that is the political party and of course the whole of Congress. Sometimes even without constitutional processes like this, maaalala nyo, nagkakaroon naman talaga ng mga reorganization from time to time, di ba? Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras.
Mahigpit na minomonitor sa kanyang selda si dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsan na umanong nawala ng balanse ayon sa registry ng International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ng payo ng medical officer ng ICC Detention Center. Dahil kasi sa edad at mga sakit ay mas mataas anya ang fall risk ni Duterte. Sa pamamagitan ng cell monitoring ay mas mabilis anyang matutulungan si Duterte kung maaksidente. Tulad na ng minsan siyang nawala ng balanse kung kailan agad siyang tinulungan at ipinasuri ng custody staff. Hindi na naulit yan sa nakaraang 30 araw. Mga kapuso, para sana sa ligtas na pagtawid ang pedestrian lane. Pero paano kung mayroon niyang harang? Ganyan ang problema sa bahagi ng Mabalacat, Pampanga na pinaaksyonan sa inyong Kapuso Action Man. Sa unang tingin, pangkaraniwang pedestrian lane lamang ito sa isang bahagi ng MacArthur Highway at NLEX intersection sa Barangay Dau, Mabalacat, Pampanga. Pero paano daraanan kung may harang sa tawiran? Ang mga pedestrian na aming inabutan, kinakailangan pang tumuntong sa railing para makatawid. Mahirap po kasi may may harang po nakapagitna po yung harang. Dapat po kahit sana tinanggal nila yung harang dyan para po nakakatawid ng maayos. May ilang pang napa-detour na lamang dahil pakirapan ng pagtuntong sa harang. Ba't nakasara po kasi yun Medyo mahirap po, ma'am. Wala po kasi open na kaya dumiretso po ako dito sa papunta dito. Medyo mabigat, ma'am, kasi mabigat din po yung dala ko kagaya ng mga senior citizen, nakikita nila yung pedestrian, buhay na buhay yung guhit. Ngayon yung mga tao tumatawid doon, pagdating doon sa gitna, sarado para. Mali ho yan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa City Engineering Office ng Mabalacat, Pampanga. Dati pa po yun. Pero late last year, nag-implement po kasi yung city ng beautification nung area na yon. Ang issue po kasi dun sa mga pedestrian lane na yon, hindi po tama yung pagkakalagay nila. It contributes po sa traffic. So ginawan po natin ng paraan, nireconfigure natin yung area na yung mga pedestrian lane dapat ilagay sa tamang lugar. Pagtitiyak ng opisina, nakatakda ng alisin ang inireklamong lumang marking ng pedestrian lane sa lugar. Kinukuhanan pa po namin yan ng clearance from the DPWH. Immediately, na-action na natin yan. Sa ngayon, napinturahan na ang bago at mas ligtas na tawiran sa bahagi ng MacArthur Highway at NLEX intersection sa Barangay Dau. Yun talaga yung designated na lipatan ng mga tao. Hindi yun na masyadong proximate dun sa mismong intersection. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sibak sa pwesto ang 2 pulis na tumulong umano para makausap ang ilang kaanak ng mga missing sa Bungero. Ang ilang pulis na sangkot sa kaso. May mga paglilinaw naman ang abogado ni Atong Ang na umamin na nakipagpulong din siya sa ilang kaanak at namahagi ng tulong. Nakatutok si Mariz Uman. Kahapon, ipinarating ng ilang kaanak ng mga missing sa Bungero ang pangambang ilan sa kanila ang naaareglo na ng kampo ni Atong Ang. Kanina, sinibak na sa pwesto ang 2 pulis na inireklamong tumulong at nag-facilitate ng hindi otorisadong pagpupulong sa pagitan ng ilang mga kaanak ng mga missing sa Bungero at mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Tinukoy ng PNP ang mga na-relieve bilang sina Police Lieutenant Nadim Malang, tagapagsalita ng Highway Patrol Group, at Police Major Reynaldo Paniebe Jr., OIC ng Custodial Service Unit na may hawak sa kustodiya ng mga nakakulong na pulis. Sa paunang investigasyon, lumalabas na tumulong umano si Malang para makapasok sa Camp Crame ang ilang kakilala. Siya rin daw ang nakipag-ugnayan sa custodial facility para tumulong sa meeting. Sa panig naman ni Paniebe, bagamat may mga bumisita nga sa mga nakakulong sa custodial facility, hindi pa naman matukoy kung unauthorized nga ba ang pagbisita nila. Wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors
doon po sa ating mga persons under police custody. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yung dalawang individual na personnel natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin. Samantala, inamin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na nakipag-meeting siya sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa kanyang opisina noong April 20. Pero hindi umano siyang nag-initiate ng meeting na ito, kundi mismong ang mga pamilya. Sabi niya umano sa kanila, hinahanap din niya ang totoo kaya pumayag saan niya ay hindi nakaschedule na meeting. Inamin niya nagbigay siya ng pera sa mga ito bilang pinansyal na tulong ng walang kapalit. 20,000 pesos lamang umano ito na tigli 500 piso at hindi 40,000 pesos na tigli 1,000 piso gaya ng sumbong. Giit ni Cruz, malinis ang kanyang konsensya at handa niyang harapin ang aligasyon ng mga pamilya sa tamang forum. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Wala pa man ang Super El Nino, bumababa na ang level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Pero may isang dam na matapos ang ilang dekada, makakatulong na muli sa pagsusupply ng tubig gripo. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Kay tagal ding natenga ng lumang Wawa Dam bilang source ng tubig. Kaya nagsilbi na lang na pasyalan, lalo't na sa pagitan ng mga bundok na ayon sa alamat ay pinaghiwalay ni Bernardo Carpio. Pero ngayon, dahil sa bagong pasilidad sa Upper Wawa o mas mataas na bahagi nito sa Rodriguez Rizal, nakukuhanan na muli ng tubig ang bagong Wawa Dam. Ipinangsusupply ito ng tubig gripo sa Antipolo. For the last 50 years, as mentioned, we only rely on Angat Dam. Itong Upper Wawa mismo, it's at around 120 million cubic meters volume, no, na kayang isupply. Meron tayong extra water na to augment itong looming El Nino natin. Tamang-tama rin ito para tulungan ang Angat Dam na pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Bumababa na kasi ang level nito. Una, mainit. Siyempre, kulang tayo sa yung inflow ng tubig. And then, nag-evaporate din po yung water from dam. And then, siyempre, malakas din yung utilization ng domestic. Wala pa man ang Super El Nino, nasa 7.77 meters na itong mas mababa sa rule curve elevation. Rule curve elevation po kasi ito po yung level ng tubig ng dam kung saan ito ay sapat na nakapagbibigay ng alokasyon para magampanan po yung mga functions nito. 7.93 meters below rule curve elevation naman ang San Roque Dam na nagsusupply ng irigasyon sa Pangasinan. Bukod pa, nagpo-produce ng kuryente. Mas matindi naman ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na 15.98 meters below rule curve elevation na. Kung meron mang maayos-ayos ang sitwasyon, yun ay ang Magat Dam na mas malaki at nakikinabang sa mga pag-ulan. Sa pangkalahatan, sinabi ng Pag-asa na sapat pa naman ang tubig hanggang sa matapos ang taon. Ang Angat, inaasahang makaka-recover pagpasok ng tag-ulan. Pero pinaghahandaan pa rin ang Super El Nino na ang epekto sa mga dam ay mararamdaman sa susunod na taon. So meron naman pong mga interventions na ginagawa yung ating mga agencies responsible pag sakali magkaroon po tayo ng water shortage. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, tagumpay na inasinta ng isang Pinoy teen archer ang kanyang mga ultimate goal. Rank 1 na siya sa Women's Recurve Archery at may bagong national record. Next target niyang mahigitan yan sa tulong ng Olympic-level South Korean coaches. Tinutukan niya ni Martin Javier na palagi in the game. Sa nagdaang Philippine National Archery Championship qualifiers nitong Abril, nasa 450 archers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagpasiklaban. Pero umangat ang 17-year-old na si Juliana Vernice Garcia, or Nice for short. Ang rising archery star, isang recurve specialist mula Pasig City. Siya ang overall rank 1 sa women's recurve archery sa bansa matapos ang 3 qualifying rounds. Nag-set pa siya ng panibagong national record, scoring 662 points in 72 arrows. With 20 points,
Binasag niya ang dating record na itinala ng Olympian na si Abby Bidaure noong 2024. It was quite surprising because I just came from SEA Games, so I had a lot of schoolwork. I just want to make it top 3 to hopefully hit national team. But in doing so, I was able to break it. 8 taon si Nais nang ma-inspire subukan ang archery dahil sa kanyang kuya. When I was 9, when I hit my first internationals in Macau, I got 2nd place and I was like, maybe I should keep trying this sport. At noong Desyembre, kabilang na siya sa national team na lumaban sa SEA Games. Olympics, is that in your radar? I think it is. Bilang paghahanda sa LA 2028 Olympics, 2 world-class Olympic South Korean coaches ang pinasok para mag-train sa national team. Malaking bagay dahil kilala ang South Korea bilang powerhouse pagdating sa archery. Kabilang dyan si Coach Ryu-Soo Jeng. Sa ilalim ng kanyang coaching, nakapag-uwi ang South Korea ng 2 gold medal noong Rio 2016 Olympics at 3 gold medals sa Tokyo 2020 Olympics. Sabi ni Coach Ryu, 저에게도 매우 새로운 도전입니다. nakita niya ang malaking potensyal at passion ng Philippine archery team. Gusto raw niyang itaas ang antas ng Filipino archers sa world level. She gives us more motivation to train. She makes us work harder and we've worked hard like never before. Because of her, I was able to score like 20 points higher. The one and only rule in safety here in archery, if somebody's there outside, do not execute. Okay, because you might hit them. Let's get our bows. This is your bow. This is my bow. You're right. Yeah. Love it. Raise it up. And then don't be scared. Bring the string to your face. 1, 2, 3. We hit the target right on the money. Bullseye. First time. Kala mo layo, pero this is a big achievement for today. Let's go! There you have it, mga kapuso. Today, we got to meet our rising star in Philippine archery. So this has been Martin Javier. And Nice Garcia. Keeping you in the game. Concert ready na si Jillian Ward para sa first solo concert niya sa July. Pero bago yan, concert goer muna siya when spotted kasama ang sparkle star na si Kobe Brown. Was it a date? Makichika kay Nelson Canlas. Blooming in red si star of the new gen Jillian Ward sa kanyang latest TikTok entry. Inspired yarn? Nitong weekend lang, hot topic online si Jillian matapos siyang makita sa isang concert kasama ang kapwa sparkle star na si Kobe Brown. Isa si Kobe sa mga newly signed sa Sparkle GMA Artist Center. Undeniably blushing si Jillian nang tanungin ko tungkol dyan. Yeah, nanood po kami concert ni Jessica Sanchez. Was it a date? Grabe, the date! Kayo talaga, pag nakikita kayong kasama ko, date agad. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. So, manonood ako ng mga concerts. And, ayun, I want to... Biglang you're at a loss for words. Hindi ko alam sasabihin ko. Speaking of concert, hindi raw dapat palampasin ang first ever solo concert ni Jillian this July dahil meron daw siyang big revelation. Ano ba or sino ba ang big reveal mo dyan? Abangan. Next month, ready na si Jillian to face a new challenge bilang judge naman sa The Clash Teens. Prepping na siya para dito para daw mas maging credible siya sa pag-upo sa The Clash panel. Nagsisinging lessons na rin po talaga ako ngayon para syempre mas may knowledge po ako. Ang pinaka-role ko sa The Clash ay hindi lang bilang isang judge sa mga bosses nila pero sa star factor nila on stage. Kasi naniniwala po ako na sobrang importante rin talaga yung pagiging storyteller ng isang artist. Sa ngayon, may sipang spill pa raw pero ready na to say goodbye si Jillian
sa GMA Prime series na Never Say Die. Bukod sa maaaksyong eksena na kanilang pinaghandaan, nakabuo na rin siya ng friendships sa mga co-stars niyang sina David Licauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Marami daw silang naituro sa kanyang experiences sa paggawa ng action serye. Maging mas fierce, maging mas desidido sa mga gagawin ko po sa work especially. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.